Balikan na po natin yung ating update tungkol nga dito sa Bagyong Enteng. Baha na po ang ilang parte ng Marikina dahil sa ulang dala ng Bagyong Enteng. Para makakuha po tayo ng latest tungkol dito, makakausap po natin live mula po sa Marikina ang ating mobile journal, isa pa sa mga masisipag nating mobile journalist, si Evan Tarinque. Evan, nasa ang water level na ba ang Marikina River? Diego, Angela, as of this moment, no, nasa 17 meters yung water level dito sa Marikina. No, kanina pa actually 17 meters yan, 9:30 unang pumatak yan ng second alarm. No, kaya technically dapat nasa evacuation center na yung mga kapatid natin nakatira sa mga low-lying areas dito sa Marikina. Diego, Angela. Bakit wala sila sa evacuation center, Evan? And second, ang question ko is, what is the rain like? Do you see a trend, Evan, na tuloy-tuloy ito, na may possible na umakit pa ang level ng Marikina River or medyong stabilized na ang river natin? Yes, Diego, kasi karamihan ng mga nakatira dito sa mga low-lying areas, lalo na dito sa may sa may Nangka, no, or other places dito sa Marikina, may mga ibang levels na yung mga bahay. So usually 3 stories high na yung mga bahay na nakatira dito, no. So yung ibang residente, hindi na sila lumilikas. No, tinatanong natin every time na we're going to their places, no, after nga yung pag-aftermath ng mga baha. Sabi nila, may second at third floor naman po, and usually hindi naman daw umaabot ng ganong kataas yung tubig. Pero last time nga na nangyari, umabot daw hanggang second floor yung kanilang tubig. Pero as of this moment, sana wag na, pag pina-evacuate na, mag-evacuate na para wala nang masaktan or madamay pa or magkaroon ng casualty sa mga ganitong lugar. No? Pero Diego, as of this moment, no, makikita naman natin yung ulan sa likuran natin, hindi na siya ganong kalakas. No? Kaninang umaga, around papunta tayo dito, medyo halos zero visibility na. No? Ganong kalakas yung ulan dito. Pero as of this moment, medyo mahina na. Pero that doesn't mean na tutuloy na bumaba yung water level dito sa Marikina River dahil nga ito nga ay isang catch basin, no. So yung mga tubig galing ibang sa bundok gaya ng Montalban, Rizal ay dito babagsak. So we're not saying na hindi dapat maging kampante na mahina na yung tubig dito, bababa na kagad yung water level dito. Pero as of this moment, yes, Jacob. Clarify ko lang kasi you mentioned kanina about yung evacuation na yung mga ibang residents sinasabi may second and third floor sila. But when it comes to a point, Evan, forced evacuation, are they allowed to stay pag may second and third level ka or wala kang choice but to leave your homes? Diego, pagdating ng 18 meters, no, yun yung third level, so forced evacuation, wala talaga silang choice kundi dahil sila mismo ay susunduin ng mga rescue dito sa Marikina, no, ayon sa hindi nila susunduin sila at idadalhin sila sa mga evacuation center kung saan mas safe. No, Diego, bigyan ko rin din kayo ng number, no. As of this moment, ang nakuha nating open na evacuation center ay 7 na. No, as of this ngayong umaga, no, isa diyan yung Malanday Elementary School, H. Bautista Conception Integrated School. Yung may mga barangay halls din na open na para sa mga evacuees natin. No, bukas na rin yung Santa Elena at Santo Niño. Nasilip mo ba, Evan, kung may mga nag-evacuate na doon ng mga kababayan natin? Angela, kanina habang nagmamonitor tayo, may mga nakita tayong mga residente ng Malanday, no, na pumunta na dito sa Malanday Elementary School. No, isa kasi yung Malanday sa mga low-lying areas talaga ng dito sa Marikina. So sila talaga usually yung kasama yung Barangay Tumana, no, Malanday and Barangay Tumana. Sila talaga yung madaling mabilis pasukan ng tubig. And yun nga, nakita natin sa ating monitor yung mga ilang residente mula sa Barangay Malanday ay pumunta na dito sa Malanday Elementary School. Meron ka bang datos kung ilan yung mga pamilya na nag-evacuate? Angela, as of this moment, wala pang official record na inilalabas itong Marikina LGU, no? Pero lagi naman sila sinasabi na laging open ang kanilang evacuation, lalo na sa mga ganitong panahon na bigla ang lakas at biglang buhos yung ulan at tumataas nga yung tubig or water level dito sa Marikina River. Evan, last on my end, Evan, dyan sa pag-monitor mo sa area na yan, nakakita ka ba ng mga officials, local officials na tumitingin within the area kung may mga kailangan pa mag-evacuate ng mga kababayan natin? Yes, Angela, kanina may mga nag-iikot na actually dito, no. Nag-iikot lang sila pero ang ginagawa nila kasi ito, usually kasi pag sa parting ito,
maraming taong na nanonood or nagtitingin din dito sa Indog. No, ang ginagawa nila is pinapaalis nila, pinapalayo nila yung mga taong ito, gaya ng mga to, na nagtitingin din, pinapaalis nila, pinapalayo nila into a more safer distance. Pero yung rescue, pagdating pa yan ng 18 meters, no, dahil nga yun yung forced evacuation dito sa Marikina. Angela? Yeah, Evan, lastly, we've been talking about yung flood and yung rain dyan. No? Of course, we're also under storm signal number 1. And of course, may mga dangers na nagliliparan ng debris. Like kanina daw, may mga reports sa EDSA na may mga small debris na lumilipad-lipad. Kamusta lang ang hangin dyan, Evan? Is that also something to be concerned about sa Marikina? Diego, kaninang umaga, no, around 7 to 8 a.m., malakas yung hangin. Hindi, sinabahan pa yan ng malakas na pag-ulan dito. No? Yun yung naramdaman natin dito sa May Marikina. Pero as of this moment, wala naman. Hindi na ganun kalakas. Hindi na katulad ng lakas ng hangin kanina. Ngayon, actually, ambon, halos wala nang hangin na humahampas dito. Diego? Alright, thank you for that. Stay safe and we will keep in touch. That was mobile journalist Evan Tarinque reporting from Marikina.